Amen. Purihin po ang Diyos. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay po na isang napakadakilang gawain at banal ang unahin po natin ang Panginoon at mapauna na yung pasasalamat at pagpupuri po natin sa araw na ito. Amen po. Ang devotion po na ito ay pinangungunahan ng Door of Faith Antonino, Daughter Church po ng Door of Faith Kabatang, Chaong, Quezon, sa pangunguna po ng Pastor Greg Motel. Under District 6, sa pangunguna naman po ng Pastora Cheryl Manansala. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay pangunahan po natin ang gawain ito ng pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Simulan po natin. Sige po, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Hallelujah! Salamat o Diyos, pagkat kayo ay laging tapat. Ang pag-ibig niyo ay laging sariwa. Hallelujah! Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Patuloy po namin kayo niluluwalhati o Diyos. Patuloy kaming dumudulog sa inyo, Panginoon. Panginoon, ina-acknowledge namin kayo bilang Hari, tagapagligtas ng aming buhay. Sa umagang ito, Panginoon, nais namin, O Diyos, na makatagpo namin kayo. Mapuno kami, Panginoon, ng mga bagong revelation, Lord, mga bagong pagtuturo niyo, Panginoon. Mapuno kami ng kagalakang nagmumula sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan sa inyo, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Hinihiling po namin, O Diyos, yung kapatawaran niyo, Panginoon. Hallelujah. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang gawain ito, Panginoon. Madama namin yung presensya niyo, O Diyos. Bagamat po ito ay through online lamang, Panginoon, dalangin namin na maranasan namin yung kapangyarihan niyo sa umagang ito. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay manatili sa presensya ng Panginoon. Awitin natin ang pag-ibig niya na dakila at tapat. Hallelujah. The steadfast love of the Lord, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Minsan pa po natin awitin sa Panginoon. The steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Minsan pa po nating awitin sa Panginoon. The steadfast love, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy, His mercies never come
every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Awitin po natin pag-ibig niya. Hallelujah. Ito'y laging sagana, ito'y laging sagana sa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila, katapatan ay dakila. Minsan pa po nating awitin sa Panginoon. Ito'y laging sagana sa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila, katapat ay dakila. Katapat ay dakila, katapat ay dakila. Hallelujah, Panginoon, salamat po sa pag-ibig niyo na laging sagana. Salamat po, Panginoon, sa awa niyo na walang kapantay, walang katulad. Hallelujah, karapat dapat nga po kayong papurihan, Panginoon, sambahin sa aming buhay. Kayo lamang, O Diyos, ang aming itinataas, niluluwalhati at sinasamba sa umagang ito. Ating pong papurihan ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Papuri po sa Diyos. Tunay po na napakasarap awitin, alalahanin kung gaano po katapat ang pag-ibig ng Panginoon. Amen po. Ngayon naman po, dadako na tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dadalhin po ng inyong lingkod, Pastor Reggie Capina. Papuri po sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Tunay nga po na napakasarap pong bulayin yung katapatan at pag-ibig ng ating Diyos. Sa bawat umaga palaging bago. Sa bawat umaga palaging sariwa yung inilalagay ng Panginoon sa ating mga buhay. Lalo tayo mga nagtitiwala sa Kanya. Purihin ang Diyos at tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng banal na salita ng Panginoon. Sabi nga po ay ang salita ng Diyos ay banal. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya isang napakalaki pong pribilehyo na tayong mga anak ng Diyos ay makatunghay ng kanyang kapahayagan sa bawat umaga. Purihin ang Diyos. Naniniwala tayo na sa tuwing tayo ay humaharap sa kanyang salita, nagpapahayag siya ng kanyang pag-ibig, ng kanyang malasakit sa atin. Purihin po ang Panginoon. So sa umagang ito, salamat po. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. At ang sabi po doon sa unang Pedro, chapter 3, verse 12, ang atin pong babasahin ay sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. Ang kanyang mga pakinig ay nasa kanilang mga daing. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Amen? Sabi pa doon sa awit 37 verse 25, ako'y naging bata at ngayoy matanda na. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni hindi ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Verse 26, lahat ng araw ay nahahabag
at nagpapahiram ang kanyang lahi ay pinagpapala. Amen? So kung mapapansin po natin doon sa ating mga talatang binasa, nandun po yung salitang matuwid. So yun po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas. Panginoon, marami pong salamat. Dahil pinili ninyo kami, tinawag ninyo kami, Panginoon. Sa kabila ng aming mga buhay na kung aming tatanawin, Panginoon, doon sa lumang kalalagayan, Lord, yung halaga noon ay tila ba parang basura, parang patapon, Panginoon. Walang kabuluhan. Pero nung kami ay piliin ninyo, Lord, maraming salamat. Naunawa namin kung gaano kami kahalaga sa inyo, Panginoon. Na mismong buhay ninyo, inilaan niyo, Panginoon, para lamang sa aming mga kapakanan. Mismong ang buhay ninyo, Panginoon, ibinigay ninyo para lamang kami ay mapabuti. Panginoon, sa umagang ito, maunawa po namin ang inyong mga salita. Mayakap namin, Panginoon, yung kapangyarihan nito. Hallelujah. Salamat po. Dahil kayo ay napakabuting Diyos. Kayo ay matuwid na Diyos. Kayo ay tapat na Diyos sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat. Muli, humihingi po kami ng kapatawaran, ng paglilinis sa lahat ng karumihan, bahid ng kasalanan na aming nagawa, Panginoon, sa mga araw na nagdaan. Salamat po dahil kayo Diyos na mapagpatawad. Salamat po sa pagpapalaya ninyo sa amin sa pang-aalipin ng kasalanan. Sa umagang ito, malaya na po naming matatanggap ang inyong pag-ibig, ang inyong biyaya, Panginoon, ang inyong pagpapala, higit sa aming espiritual na kalalagayan. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sabi po doon ay yung mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. Praise the Lord. Isang pabor. So, bakit po nandoon? Sabi doon ay katuwiran o righteousness o matuwid na pamumuhay. Yan po yung kapahayagan ng Panginoon sa kanyang mga salita sa umagang ito. Ang tanong, hinahanap ba natin ang katuwiran ng Diyos? Amen? O hinahanap ba natin yung makalangit na pamantayan ng Panginoon patungkol sa pagiging matuwid? Gaano ba natin nauunawaan yung salitang righteousness o pagiging matuwid? Hallelujah. So, sabi doon, pag sinabing righteousness, ay ang pinag-uusapan po dito ay buhay na may kabanalan. Amen? Sabi doon, kapag sinabing righteousness, ito'y mga bagay na tama na nakaangkla doon sa standard o pamantayan mismo ng ating Panginoong Jesus. Kasi marami pong tinitignan ng mundo na matuwid ang isang tao kasi mabait or kung ano pa. Pero malinaw po na sinasabi ng salita ng Diyos doon sa Pilipos chapter 3 verse 9. Tingnan po natin sa Pilipos chapter 3 verse 9. Ang sabi po doon sa Pilipos 3 verse 9, at lubos na makipag-isa sa Kanya ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? So malinaw po na sinasabi doon na yung pagiging matuwid ay hindi makukuha doon sa pamamagitan ng self-achieved righteousness. Hindi nanggagaling sa atin ang pagiging matuwid. Sabi, kung wala sa atin ang Diyos, wala po yung salitang
katuwiran. Hallelujah! Kung wala tayong tamang relasyon sa Panginoong Hesus, wala po yung pamumuhay na may kabanalan. Hindi po natin yon makakamit. Malinaw po na sinasabi ng salita ng Panginoong Hesus. Sabi po doon, I could not make myself acceptable to God by obeying the law. Yung human standards. Kasi kailangan po yung katuwiran ay nakaangkla lamang dun sa karakter ng Diyos. Kung sino ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Mga kapatid, napakahalaga po kasi sabi ng awitin, righteousness, peace, joy, and the Holy Ghost. Yun po yung nakapaloob dun sa kaharian ng Diyos. Kasama po yung righteousness. At malinaw na sinasabi yung righteousness na yon, Panginoong Hesus lang ang pwedeng magbigay sa atin. So, kailangan maging intact, maging intimate yung ating relasyon sa Panginoong Hesus. Sa paraang yun lang natin matatanggap yung pagiging matuwid, may kabanalang buhay. Amen? Purihin po ang Panginoon. So tingnan po natin yung account nung isang karakter sa Biblia. Kung paano niya naunawa yung katuwiran ng Panginoong Hesus. Kung ating pong titingnan dun sa Lucas 23 verse 46. Ano po? So meron po ditong isang karakter na kung saan na malas po niya yung kalalagayan ng Panginoong Hesus. Yung mga ilang oras na siya ay buhay o nabubuhay dito sa lupa bago siya mamatay. Amen po ba? Dabi po doon sa Lucas 23, verse 46. Basahin po natin. Lucas 23, verse 46. Hallelujah. Sabi po doon, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Verse 47, nang makita ng kapitan ng mga kawal ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos na sinasabi, tunay ngang matuwid ang taong ito. Paano kaya na nakita o naunawa noong kapitan ng mga kawal na ito na mismong umuusig at pumapatay sa Panginoong Hesus? Ang sabi niya, Sabi, tunay ngang matuwid ang taong ito. Ang Panginoong Hesus ang kanyang tinutukoy. Amen? So sabi doon, the Lord is crying. Amen? Habang siya ay nandoon at naghihirap, sabi, hindi ito normal o unusual. Amen po ba? Taong malapit ng mamatay doon sa krus, ito yung Panginoong Hesus. Malamang itong senturyon na ito, nakamalas na ng maraming crucifixion ng mga tao. Amen po ba? Pero kakaiba ang nakita niya doon sa event na kung saan ay ipinako ang Panginoong Hesus sa krus. Amen? Namalas niya itong malakas na iyak ng Panginoon habang malapit ng malagutan ng hininga. At nakita niya, ang Panginoong Hesus hindi namatay dahil sa exhausted na siya. O walang pag-asa. Kasi bakit? Habang nandun siya, naghihingalo, sabi, nananalangin pa ang Panginoon. Hallelujah. Tingnan natin yung katuwiran ng Diyos. Na malalagutan na siya ng hininga, pero nananalangin pa siya. Kanino? Hallelujah! Doon sa mga tao na gumagawa ng masama sa Kanya, Panginoon, patawarin mo yung mga tao na ito. Napakamatuwid ng Diyos. Hallelujah!
Namatay siya ng may willingness. Inialay niya yung kanyang buhay ng walang pagtutol. Purihin ang Panginoon. Napakamatuwid ng ating Panginoong Jesus. Jesus prayed for forgiveness for those who crucified Him. Sabi, nakita ng sinturyon ang pamantayan ng pagiging matuwid ng Panginoong Jesus. At sinabi niya, totoo nga, matuwid ang taong ito. So tayo po mga kapatid, naunawa ba natin kung gaano makamatuwid ang ating Panginoon na sinasamba? Tunay na itong taong ito'y matuwid. Bakit kailangan nating mahanap ang katuwiran ng Diyos? Kasi malinaw sinasabi doon sa unang Pedro, yung human standard of righteousness, hindi po yun yung kalidad o pamantayan ng pagiging matuwid na pamumuhay na hinihingi ng Panginoon para makapasok tayo sa langit. Amen? Sabi po doon sa unahan ng Lucas 24, sabi po dito, sa verse 13, ano po, sundan po natin. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad, sabi po doon sa 23 po pala, verse 26. Amen? Si Jesus ay dinala ng mga kawal na salubong nila sa daan si Simon na taga Sirin, na noon ay galing sa bukid. Pinigil nila ito at ipinapasan dito ang krus habang pinapasunod kay Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nag-iiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Verse 28 ng chapter 23. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, pinagpala ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin at sa mga burol. Tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang mangyayari sa kahoy na tuyo? Amen? Ang sabi ng Panginoong Hesus, mga babae, huwag niyo akong iyakan. Ang iyakan niyo ay ang inyong sarili. Sinasabi ng Panginoon, kailangan nating maunawa yung pagiging matuwid. Umiiyak sila kasi nalulungkot sila, iiwan na sila ng Panginoon. Pero hindi nila naunawa yung katuwiran ng Panginoon nandun sa krus. Itong sinturyon na ito, napakabuti ng Diyos. Sabi niya, kakaiba talaga ang Panginoong Jesus. Matuwid siya. Hindi siya nagreklamo. Hallelujah. Ginawa niya ang lahat para sundin yung sinasabi ng Ama. Ipinapagawa ng Ama sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah. So tulungan tayo ng Panginoon na makapamuhay ng may katuwiran. Ang sabi po doon, ang pagiging matuwid o yung righteousness na sinasabi ng Biblia, ito'y galing sa salitang straightness. Ito'y isang uri ng moral concept. Tamang pag-uugali, tamang behavior. Amen po ba? Ang Panginoong Jesus ganon. So tayo mga kapatid, kumusta ba yung ating pag-uugali? Kumusta ba yung ating behavior? Hallelujah. Kasi kung wala po yung katuwiran, yung matuwid na pamumuhay, hindi po tayo makakapasok sa langit na bayan. Yung tamang relasyon sa Diyos, yun yung makakapaglagay sa atin ng katuwiran. Amen? Hallelujah. Ang sabi daw sa Deuteronomy 32 verse 4, tingnan po natin. Deuteronomy 32 verse 4. Si Yahweh ang inyong batong tanggulan, mga gawa niya ay walang kapintasan, mga pasyan niya ay pawang makatarungan.
Siya'y Diyos na tapat at makatwiran. Ang sabi po yun po ang salita ng Diyos. His work is perfect. Praise the Lord. Ay paano po natin ma-achieve yung perfectness? Sa Panginoon lang po yun, mga kapatid. Hindi sa galing. Hindi sa pagsunod lang sa salita ng Diyos. Kundi maunawa natin na magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. Hallelujah! Matuwid at banal ang ating Diyos. Kailangan tayo ay maging matuwid at banal din, mga kapatid. Hallelujah! Yung katuwiran ay karakter ng Diyos. At yung mga anak, tayo po yun. Maging karakter po natin yung pagiging matuwid. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Sabi, tamang gawa, naaayon sa mabuti at tamang pamantayang nanggagaling sa Diyos. Gawang kaisa ng Diyos, tamang pamantayan sa relasyon natin at pagsunod sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Sabi po doon, magiging matuwid lamang tayo kung mayroon tayong tama na relasyon sa Panginoong Hesus. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Ito yung napakalinaw na mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Magiging matuwid lamang tayo kung may tama tayong relasyon sa Panginoong Hesus. Kaya ang sabi doon sa Mateo chapter 5 verse 6, ating pong basahin. Mateo 5 verse 6. Purihin ang Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon. Mateo chapter 5 verse 6. Pinagpala ang may matinding hangarin na sumunod sa Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Amen? Hallelujah! Pinagpala. Sabi doon, magkaroon tayo, amen po ba, ng pagkagutom, ng pagkauhaw sa katuwiran na nanggagaling sa Diyos. Sabi po doon sa verse 10 ng Mateo chapter 5 verse 10, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Kung ang ginagawa natin ay kalooban ng Diyos at marami tayong nararanasan na pag-uusig, sabi, anak, pinagpala ka. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kasi po ang paggawa ng matuwid ay hindi po simple. Marami po tayong makakabangga kasi namumuhay po tayo dito sa mundo. Amen po ba? At sabi pa rin po doon sa Mateo 5 verse 20, tingnan po natin, basahin po natin. Sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. So kailangan po talaga ang pagsunod natin ay nakaangkla sa katuwiran ng Diyos. Obey God over man, not under human capacity. Amen po ba? Hindi ang ating pagiging matuwid ay hindi sa kapasidad ng pagsunod natin, kundi nanggagaling lamang sa pinanggagalingan ng tunay na matuwid ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Nakakatuwa pang mga kapatid, ang sabi doon sa Efeso chapter 2 verse 14. Ganito po ba tayo? Efeso chapter 2 verse 14. Hallelujah. Efeso chapter 2 verse 14.
Pilipos po pala, 2:14. Pilipos 2:14. Sabi po dito, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. That is the righteousness of God. Amen? Gawin natin ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan. Hallelujah! So sa ating pong paglilingkod, ang sabi, ito po yung ipinapayo. Gusto nating maging matuwid sa Panginoon. Ang sabi, gawin natin ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo upang tayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi tayong mga ilaw sa kanila, tulad ng mga bituin nagniningning sa kalangitan. Hallelujah! So, sa atin pong paglilingkod, masasabi lamang din na nakakaroon tayo, nakaka-level po tayo o nagkakaroon po tayo ng tamang pamantayan ng pagiging matuwid, sabi doon, kung ang lahat ng ating paglilingkod sa Diyos ay ginagawa po natin ng walang reklamo. Naalala ko tuloy yung mga Israelita. Amen po ba? Isa sa katangian nila ay reklamador. Amen po ba? At sobrang dami sa kanila ay hindi nakarating sa lupang ipinangako ng Panginoon. So mga kapatid, sa umagang ito, salaminin po natin yung ating mga sarili sa salita ng Diyos. Panginoon, ang paggawa ko ba? Kumusta ba yung aking bibig? Nagre-reklamo ba ako? Nauuwi ba sa pagtatalo yung aking paglilingkod? Lord, patawarin po ninyo kami. Hallelujah. Ang salita ng Diyos ay napakamakapangyarihan. At kung ating yayakapin ito, mga kapatid, maluluwalhati po ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Sabi doon ay kailangan natin na maipamuhay yung matuwid na pamumuhay na yan. Tunay tayong mga anak ng Diyos, kailangan mayakap natin yung karakter ng pagiging matuwid ng Panginoong Hesus. Kasi kung yung pamantayan ng mundo, pamantayan ng kultura ng mga iglesia, ang ating susundin, yung pagiging matuwid ay nasa bingit ng hindi maging tama sa pamantayan ng Panginoon. Tulungan po tayo ng Panginoon. So sa umaga pong ito, ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng karakter na tulad ng sa Panginoong Hesus. Matuwid. Ang Panginoong Hesus, nung siya ay nasa krus, di siya nagreklamo. Inuusig, sinasaktan, malalagutan na ng hininga. Pero yung pagsunod sa Ama, Ama, ito po yung kalooban nyo eh. Di po ako magre-reklamo. Tulungan po tayo ng Panginoon. Hindi po madali ang maglingkod sa Diyos. Pero kung yung katuwiran at karakter ng katuwiran ng Panginoong Hesus sumasa atin, magiging magaan po ito. Hallelujah. Sa umagang ito, tayo po ay manalangin at humingi ng katuwiran na nanggagaling sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po sa simpleng salita. Tinuruan niyo po kami, Panginoon, ng napakahalagang bagay na dapat meron kami. Kami mga anak ninyo. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na makaahon. Hallelujah.
Magkaroon kami ng karakter, ng tulad ng karakter ninyo, Panginoon, sa pagiging matuwid. Maging maunawa po namin ito ng mas malalim. Hindi palabas na pagsunod, kundi mas magkaroon kami ng tamang relasyon sa inyo, Panginoon. Sa napakahaba naming journey, Panginoon, ng paglilingkod sa inyo. Hindi po masayang yung mga araw, yung lakas, yung talento, yung effort namin na ginagawa, na akala namin tama. Pero Panginoon, tulungan nyo kami na maunawa. Dapat pala ginagawa namin ito ng ayon sa katuwiran nyo. Sa umagang ito, Panginoon, hipuin po ninyo yung puso namin. Gisingin po ninyo yung aming diwa at mayakap namin yung totoong katuwiran na nanggagaling sa inyo. Kayo lang yung source ng katuwiran, Panginoon. Hindi ito galing sa amin. Maraming panahon, failure kami. Maraming pagkakataon na ibubukas namin ang aming labi. Hindi intentional, pero naibubukas namin ang aming labi, nagre-reklamo kami. Kayo, Panginoon, yung utos ng Ama, ginawa ninyo nung walang reklamo, nang may willingness, nang may pagpapatawad. Ano man yung ginagawa ng mga tao sa paligid namin. Lord, maraming pong salamat. Sa umagang ito, pinalakas po ninyo ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Maraming pong salamat sa simple niyong pangungusap sa amin, pero napakahalaga. Lord, umasa lamang kami doon sa katuwiran na nanggagaling sa inyo. Maabot namin yung pamantayan na katulad ng sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. So umagang ito, dumadalangin kami sa inyo. Lahat ng naka-online, Panginoon, nakatutok sa programang ito. Panginoon, iunat po ninyo ang inyong makapangyarihang mga kamay sa bawat isa. Iparanas ninyo sa amin yung katuwiran na nanggagaling sa inyo. Haharap kami sa aming ministeryo na ipinagkatiwala nyo sa amin. Dala-dala yung katuwiran na ito, Panginoon, na nagbibigay ng kaluwalhatian, tanging sa inyo lamang, Panginoon. At Lord, yung sabi mo, magniningning kami, makikita nila yung kaluwalhatian ninyo sa aming mga buhay. At sila'y madadamay, Panginoon. Sila'y magkakaroon din ng hamon, Panginoon, na mamuhay ng may katuwiran. Wala na, Panginoon, yung pagrereklamo. Wala na, Panginoon, yung pagtatalo sa aming paglilingkod. Sa halip, Lord, yung pag-ibig, yung kapayapaan, yung kalakasan, yung karunungan na nanggagaling sa inyo, Panginoong Hesus. Yun po yung aming tinatanggap sa umagang ito. Panginoon, sino man, Panginoon, na nakakaranas ng pisikal na karamdaman, we speak healing. In the mighty name of Jesus. Maraming pong salamat. Ang inyong mga salita ay aming pinananaligan. Ang inyong mga salita ay aming pinapanghawakang matibay, Panginoon, dahil salita ninyo ito. At magkaroon po ito ng totoong epekto, mabuting epekto sa aming paglilingkod sa inyo. Sa umagang ito, maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin na paipagluwalhati at pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.